Isa pong muling pagbati ang aking ipinaparating sa bawat isa na nakikipag-aralan ng salita ng Diyos. Ang aking pong dalangin ay patuloy na bumubuti ang inyong mga buhay at ang inyong mga relasyon sa Panginoon ay patuloy na naging malapit ng malapit, lalo't higit sa bagong taong ito. As we start the new year, tayo po ay patuloy na manangan sa Panginoon, lumapit sa Panginoon at umasa sa Kanya sapagkat wala po tayong ibang kalakasan at wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Lalo't higit sa tinatawag po nating pagbabago ng ating buhay, sa tinatawag nating pagpapakabanal, sanctification. At ngayon nga po sa araw na ito ay ipagpapatuloy po natin yung ating series na Rebuilding a Broken Private World. The fact that God can rewrite your story and my story. Kahit anong nakaraan natin, God can rewrite our story and God is willing to rewrite it if we are willing to submit our lives to Him. Kaya pag-usapan po naman natin ngayon ang tinatawag nating first step. Narito na po tayo sa first step to rebuilding our broken world. At yan nga po ay to realize that we are powerless. Realize that we are powerless. This is the first step to rebuilding our broken world. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ay napakahirap ng isang buhay na gumuguho o gumuho dahilan sa pagkakasala. Kaya kinakailangan po nating matulungan ang bawat isa na marahil nakakaranas nito sa mga panahong ito. Na kinakailangan nilang maibalik yung kanilang sigla, yung kanilang init ng pananampalataya. Sabi nga po ni Haring David, "Restore to me the joy of my salvation." And that's the goal of this series. That God may restore the joy of our salvation. Oo, nagkasala tayo, but God can restore the joy of our salvation. Meron pong isang kwento na isang mahusay na lalaki ang nagtatrabaho po o isang mahusay na abogado ang nagtatrabaho sa isang sikat na law firm at siya po ay naakusahan na meron po siyang illicit affair with one of the company secretary. Meron siyang hindi tamang relasyon sa isa sa mga secretary ng law firm na yon. At sapagkat siya po isang napakahusay na abogado, ay he got away with all those accusations sapagkat mahusay nga po siya, napasinungalingan po niyan lahat ang mga akusasyon sa kanila na meron silang relasyon. And he was able to prove that all accusations are wrong and pagkatapos po noon, lumamig ang mga ang pag-aakusa sa kanila and the lawyer and the secretary just went on to their illicit affair, believing they could continue getting away from being caught. Hindi naman siguro talaga tayo mahuli at kung mahuli man tayo na ipagtatanggol din natin ang ating mga sarili. Napapasinungalingan natin ang kanilang sinasabi. Since they did not allow the light to expose their deeds, at lagi nila at lalo pa nilang itinago sa kadiliman ang kanilang ginagawa, they went on until they reached the end of the rope, so to speak. Which means their sin became known na hindi na po nila maitago. They cannot contain anymore. And so the consequences are obvious. Their reputation, their integrity collapse. Hindi lang po yun, yung marriage ng bawat isa sa kanila and the whole family were affected. Maybe even the company. Sin continues and progresses when the light does not expose them. Kapag hindi inihahayag ng liwanag at hindi nalalantad sa liwanag ang pagkakasala, ang kasalanan ay nagpapatuloy at
palaki pa ng palaki. So how can broken world people rebuild their lives? And the good news is this: God, in His grace, can rewrite any story. People, even Christians whose lives were broken by sin, live with a terrible mental anguish. Alam po natin yon. Lahat po ng mga taong nagkasala, sinira ng kasalanan ng kanilang buhay, ang kanilang reputasyon, yung pong tinatawag nating kaisipan nila, yung isip nila, it's a torture. And they're suffering with some kind of mental health issue because ang dami nilang iniisip, ang dami nilang hindi sila mapalagay, ang daming nagiging problema. It's a torture. Imagine, for example, ang isa pong teenager who aborted a baby in her womb because she did not want her parents and others to know about her pregnancy. Mga teenagers, nabuntis ng hindi kasal, hindi alam ng mga magulang, nabuntis siya, ayaw ipaalam, inabort. Imagine the mental anguish. What about the man who lost all their possessions, all their money, everything to gambling? They lost everything to gambling. Now, the children could not continue studying because the father wasted the money to gambling. Can you imagine the mental anguish? Hindi po lamang siguro doon sa ah, ama na naging irresponsible, kundi sa mga miyembro ng pamilya na now, because the money was wasted, wala na tayong pera na ipagbilin lahat due to gambling. What are we gonna do now? What about po yung mga empleyado na natanggal sa trabaho for misusing the company's funds? Ginamit ng mali ang mga pondo sa kanilang kumpanya. The mental anguish, hindi minsan matahimik ang budhi ang kalooban dahilan sa mga pagkakasalang nagawa. Mga mundong gumuguho, nagigiba, at bumabagsak. Most of the time po, broken world people or those whose world collapsed because of sin, they face a heavy temptation. Sila naman po ay nakakaranas din ng mabigat na temptation at iba pa po itong temptation itong sinasabi ko. And the temptation for them is this: they wanted to defend themselves. Kapag gumuguho na yung kanilang mundo, gusto nilang depensahan yung kanilang mga sarili. And so when these people cannot escape responsibility for everything that had happened, they are tempted to do at least three things. Meron pong ginagawa ang mga tao na dinidepensahan po nila yung kanilang mga sarili. Ano po yung kanilang ginagawa? Well, una, ito po yung tatlong temptation na naranasan ng mga tao na gumuguho ang kanilang mundo, ang kanilang mga buhay. Number one, they blame others for their wrong deeds. Number two, they complain about how their accusers and critics treat them. And number three, they diminish the seriousness of their sins by focusing on other people's sin. Parang, hindi ko ito kasalanan, kasalanan niya ito. And it is as if they say, I don't have to feel so badly about myself. Ayokong maramdaman na napakasama ko at mali ako. So, ipinapasa po nila sa iba at ipino-focus nila sa iba ang lahat ng mga masamang nangyayari. And it is not because of them, but because of others. And there is no hope that a broken world person can ever rebuild his or her life this way.
yung ipasa mo ang sisi sa iba, yung ikaw ay magreklamo kung papaano ikaw ay tinatrato. There's no way that we can ever rebuild our lives until hangga't hindi po natin inilalagay sa liwanag ang ating mga buhay at sinasabi natin, "Let me expose my sin to the light, and let the light expose my sin so that I can be free, I can be liberated, because there is no way that we can be liberated." Imposible po na ang ating mga puso ay makalas ang mga tanikala kung hindi po natin ipapakita ang liwanag o sa liwanag ang ating mga pagkakasala. So let me say this, the only remedy to stop the sin or addiction is for the light to expose it. Expose the sin, expose the addiction to the light. Let the light expose our sin. Hayaan natin ang liwanag ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos ay ipakita ang ating mga pagkakasala. At dahil nga po dito nais kong tingnan natin ang nangyari po sa Luke chapter 15, and let us review what happened to uh, the prodigal son. And makikita po natin dito mga kapatid, one thing about the prodigal son, he realized that he was powerless. That's the bottom line. This is the first step to rebuilding our broken world. Realize we are powerless. Hindi yung realize meron kang karapatan. Realize na tama ka. Realize na hindi lahat nagkakamali. No. Realize that we are powerless. Alam po niyo minsan ang nangyayari sa atin. Sa atin na mga gumuguho ang mundo. Ay para tayong maikukumpara sa isang quicksand. And siguro alam niyo po ang ibig sabihin ng quicksand sa Tagalog ay kumunoy ano, na siguro wala na pong gano'n ngayon ano, maybe hindi na tayo na makakakita ng mga quicksand ngayon. I don't know, maybe meron pa rin, meron na marahil wala na. I'm not sure about this, but alam niyo yun, yung quicksand, ayan ay lalo ka raw nagpupumiglas, lalo ka raw gumagalaw, lalo kang lumulubog, lalo mong sinisikap na makalabas on your own, ay lalo kang lulubog. And some of us are trying to do that. We are trying to rebuild our lives by, kagaya nga po nabanggit ko kanina, by defending ourselves, by blaming others for the wrong deeds. At marami pang mga bagay na kagaya nito. At dahilan dito, akala natin tayo makakaalis sa ating kumunoy ng kasalanan. Tayo pala'y lalong palubog ng palubog because we never realize that we are powerless. So ano po ang ginawa ng prodigal son para po siya ay makalaya? At anong makikita natin, matututunan natin sa ginawa ng prodigal son in order to rebuild his life? Number one, makikita po natin yung genuine repentance. Ito po ay bahagi ng tinatawag nating rebuilding process. Genuine repentance. Sabi po ng Luke 15:17,
When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have good enough to spare, and here I am dying of hunger." Makikita po natin dito mga kapatid yung genuine repentance, yung pag-amin niya. He finally came to his senses. That is that is the simple meaning of repentance, coming to our senses. At alam po natin na sa bawat panahon na tayo nakakagawa ng kasalanan na kinamumuhian ng Diyos, alam natin nagkakasala tayo. Malimit po kasi kapag alam natin may ginagawa tayong ayaw ng Diyos, minsan hindi po natin tinatawag itong kasalanan. Kaya siguro sabihin natin, and let me submit this to you, that never call sin as a little reward. Para ba sa, well, you know what? I need to reward myself. Pagod ang katawan ko. I need a form of relaxation. I need to lessen the stress. And so, let me reward myself. And maunawa naman ako ng Panginoon. Well, every time we do something we know God hates, let us call it sin. Never call it weakness. God wants us to call things in their proper name. If it is sin, then it is sin. It is a simply weakness or mistake, but sin. And if it is a sin, then realize it is sin. And if it is a sin, repent. Sabi nga po ng Acts chapter 17, verse 30, ay ganito, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now he commands everyone everywhere to repent of their sins and to turn to him. Napakaganda po mga kapatid that everyone everywhere repent of their sins and turn to God. God requires repentance because sin will progress when we don't repent. Kapag pinagtitigasan natin yung ating mali, kapag pinaninindigan natin na hindi ito mali, okay ito, walang problema dito. Mga kapatid, sin will continue to progress until hindi na natin makontain sa dakong huli, we will simply fall and our world will collapse. And so, when God rebukes us, repent. Sapagkat kapag atin pong inihuhukay, kagaya ng ating napag-usapan sa nakaraan, kapag atin itong inihuhukay, ibinabaon, pinagtatakpan, at itinatanggi ang ating mga pagkakasala, we seem to be in the middle of a quicksand. Nasa kumunoy tayo, where we go deeper and deeper into the situation until we disappear. And we don't want that to happen. Kasi there is a possibility that you can disappear in a quicksand. And when I say disappear, it means that talaga pong gumuho na at bumagsak na ang ating mundo. When we are in a quicksand situation, we are powerless. And we need to realize that we are in the wrong place kasi kasalanan yun. And because it is sin, mga kapatid, first, to rebuilding process, very simple, yet biblical, genuine repentance. Genuine repentance. Buong pusong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Secondly, as a first step to rebuilding our broken world, realizing that we are powerless, we need to do this. Honest confession. Honest confession. Hindi po lamang genuine repentance, kundi honest confession.
This is part of the rebuilding process na kinakailangang gawin natin. Sabi nga po doon sa Luke 15:18 sa prodigal son story, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. See, that is exactly what we need to do when we need to rebuild our lives. Genuine repentance. Come to your senses. I need to come to my senses. Let God convict me and let God convict you. Repent and then honest confession. Father, I have sinned against both heaven and you. I have sinned against you, Father. And it is important, mga kapatid, na every day of our lives that we always ask God to cover us with the blood of His Son because we are sinners and we continue to sin. Nagkakasala tayo kung hindi man sa gawa, marahil sa salita, at kung hindi man sa gawa at sa salita ay marahil sa isip. And so we continue to ask God's forgiveness, confess. We need to confess that we are sinners. For without confessing that we are sinners, we cannot be free. God cannot rebuild our broken world. God cannot rewrite our story until we repent and until we confess that we are sinners. Kaya sabi nga din po doon sa verse 21, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. So realizing the sin is good. Realizing na nagkasala po tayo that's repentance, that's good. I mean, napakaganda na aminin natin na tayo nagkasala sa Diyos at tayo tumalikod sa ating kasalanan. But that is not enough. Hindi po sapat na ating inaamin ang ating mga kasalanan. It is necessary to admit the sin if necessary to those whom we hurt. Kinakailangan pong aminin natin mismo doon sa tao. Let us be humble enough to admit it to the people we hurt. Repentance is often personal because sin is personal. It is personal thing against God. And most of the time when we sin against people, it is also personal. And so let us also ask repentance personally. Repentance must be done personally to God and to those whom we hurt. Admission involves the presence of those whom we have offended or sinned against. Tawagan natin ang pansin yung mga tao na nagkasala tayo at sabihin natin, you know what? Nagkasala ako laban sa iyo. Siniraan kita. Or whatever is the case. It is important na meron po tayong admission, sincere admission. Because you can never rebuild a life na walang honest confession ng ating mga pagkakasala. Hindi po pwede yung, sige na nga, aaminin ko ako ng mali para tapos na. That is not a way to rebuild our world. Honest confession, admission of sin. The prodigal son did not realize the consequence of his sin. He was isolated, he was hungry, but the best thing is this. He admitted his sin. At siya po'y talagang he felt so sorry about the sin that he did. Kagaya po nung lawyer na naikwento ko sa pagpapasimula natin kanina. We need to admit sin when confronted.
Kapag po tayo'y hinaharap na sa ating mga pagkakasala at sinasabi sa atin na, "Alam mo, nasaktan mo ako. Alam mo, ganito ang ginawa mo." We need to admit sin. Admitting sin is the most difficult thing to do. Mahirap po. But again, it will set you free. Admitting sin is not an easy assignment for any one of us. Hindi madali. It is humiliating to admit sin. It is embarrassing to admit sin. It is degrading to admit sin. But you know what? It is the best thing to set your heart free, to rebuild your life, and for God to rewrite your story. Walang pagtanggap ng kasalanan, walang pag-amin ng kasalanan, walang honest confession, walang genuine repentance, wala pong pagbuong muli ng mundo na ikinabuo o gumuho. Although admitting sin is difficult, it is the most liberating moment of your life. When our sins are exposed to the light or when someone confronted us with our sins, huwag po natin itong pagtakpan. Huwag po tayong gumawa ng mga alibis. Huwag po natin itong i-deny. For the more we deny it, the more we become a slave to sin. Interestingly po, people are more embarrassed by what man would say than consider what God says. Napansin niyo po ba yon na minsan ay ang tao po ay mas concerned pa sa sasabihin ng mga tao kaysa sasabihin ng Diyos sa kanila. And that's true, nangyayari po yun. Nangyayari po na para bang mas nahihiya pa tayo sa tao kaysa nahihiya tayo sa Diyos. And that is not what is supposed to be. Hindi po dapat gano'n sapagkat mas dapat tayong mahiya sa Panginoon na nakakakita ng ating puso kaysa tao na mahiya tayo sa tao samantalang minsan naman po ay hindi naman talaga sila concerned o hindi naman talaga sila ah, nagnanais na tayo lumaya. Palayain po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong mahiya na aminin ang ating pagkakamali. At kung kinakailangang aminin natin ang ating mga pagkakamali sa ating mga kapwa-tao, let it be. Huwag po tayong mahiya na ating inaamin ang ating pagkakasala. Actually, it is an honor to admit a sin. Karangalan po kasi hindi po nagagawa ng maraming tao yan. Ang maraming ginagawa ng tao kapag sila'y kino-confront, depensa, depensa, depensa. When we confess our sins, when we admit our sins, Jesus is going to set us free. John 8:36, ang sabi nga po sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. So to start rebuilding our lives, mga kapatid, upang ang ating buhay ay muling mabuo, we need to admit three important facts. Number one, that we are powerless to change the past. Number two, we admit that we are powerless to control people.
And number three, we admit that we are powerless to cope with our harmful behaviors, habits, and actions. Aminin po natin ito. Tanggapin po natin ito upang tayo lumaya, upang tayo ay makawala sa gapos ng pagkakasala. Hindi po lamang natin kailangan yung genuine repentance and honest confession to rebuild our life or in order for God to rewrite our story. Here's another one, total submission. Total submission. At ganito nga po ang ginawa ng prodigal son sa story in Luke chapter 15. Ang sabi nga po doon sa 15, 19, and 20 ay ganito. And I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, the father ran to his son, embraced him, and kissed him. Mga kaibigan, the next thing the prodigal son did after realizing the consequences of his sin and admitting the sin was to return to his father. He returned to submit to the authority of his father he once rejected. Babalik na muli ako sa authority ng isang ama na dating winalang halaga ko. That is what we mean by total submission. Following the Father completely without any reservation. Upang tayo lumaya. Sabi po ng James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. In-emphasize po natin ito yung humility. Kasi kung wala po yung humility, walang liberation, walang paglaya. Quicksand, palubog ka ng palubog ako ng palubog, sapagkat we are too proud to humble to admit our mistakes. Masyado tayong mataas upang tanggapin natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga mali. Maging sa ating kapwa-tao. Ang lagi nating ginagawa, depensa. And it is very clear, sa binasa po natin, God opposes the proud but gives grace to the humble. Because we cannot change the past. Because we cannot always control people and we cannot cope with our harmful behavior. Hindi natin kaya lahat ito. We need to turn to God for help. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Only those who repent, only those who confess, only those who submit to God that they are powerless can rebuild their lives. Sila lamang po mga kapatid ang maaaring lumaya. Sila na nagsisisi, sila na nagpapahayag na sila'y walang kakayanan. Sila na sumusuko sa Diyos. Sila lamang ang maaaring muling mabuo ang mundo. The sin within us will find it difficult to submit to God. So let me warn each one of us that a broken private world continues when we want to call the shots. Yung ako ang masusunod. Magpapatuloy po lamang guho ang ating mundo. We will continue to sink doon po sa quicksand kapag lagi na lang we try to call the shots. Ako ang masusunod. When we want to decide what's right and wrong, ako ang magpapasya kung ano ang tama at mali. When we don't want anyone telling us what is right and wrong,
Ayaw ko nasasabihan ako o tuturuan ako ng iba ng tama at mali. Ito po yung kalaban lahat ng rebuilding. Ito po yung kalaban ng kalayaan natin. Yung gusto mong ikaw ang masusunod, yung iyong iniisip na laging tama ang mangyayari, ikaw ang magpapasya kung ano ang tama at mali, yung ayaw mo na may magsasabi sa'yo kung ano ang tama at mali. Dito po tayo lalong lulubog ng lulubog because what God wants is this. Just like what we are seeing in the life of the prodigal son, genuine repentance, honest confession, and total submission. In other words, we prolong the problem of broken world when we are more concerned on what people would say than on how God can set us free when we turn or submit to Him. Hindi na lang ako aamin na mali ako kasi pag umamin akong mali, malaking problema ito. Sira ang reputasyon ko. You know? I mean, this is how sometimes we think and how we argue. Hindi ko aaminin. Talo ako pag inamin ko. Not knowing, mga kapatid, na sa lalo nating hindi pag-amin ng ating mga pagkakasala at pagkakamali, palubog tayo ng palubog. Akala natin na itataas natin ang ating reputasyon sapagkat hindi natin naipapakita at naipagtatanggol pa natin ang ating mga pagkakamali. Hindi natin alam, mga kapatid, sirang-sira na tayo, basang-basa na ang ating reputasyon sapagkat ayaw natin gawin ang mahalagang bagay, genuine repentance, ang honest confession, at ang total submission to God, na kagaya ng ginawa ng prodigal son. That's why God ran to him, the sinner. The Father ran to him. And God wants to run to you if we do this. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa araw na ito, kung nangungusap ang mensaheng ito sa inyo, as we start a new year, as we start to live a holy life, as we progress in our sanctification, let us continue doing just like what the prodigal son did. Genuine repentance, honest confession, total submission. Because if we do, God can rebuild your life and my life. God can rewrite your story and my story because of His grace. Maraming salamat pong muli mga kapatid sa inyong patuloy na pakikipag-aralan at pakikinig ng mga mensahe na kagaya nito. Atin pong patuloy na ibinibigay ang papuri sa Diyos at muli nagpapasalamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, Jonathan Aureliasan.